Good morning po mga kapatid. Our devotion for today, building truth into your life. 2 Timothy chapter 2 verse 15 through 19 is our scripture reading, and our key verse Ephesians chapter 1 verse 13. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So sa mundong ito na tayo ay patuloy na nabubuhay, naniniwala tayo maraming kasinungalingan ang dyablo, maraming sistema si Satanas na pwedeng tayo ay dayain. So the question is, paano ka mabubuhay sa katotohanan? Or paano mabubuo sa iyong buhay ang katotohanan? First, napakahalaga ng banal na Espiritu Santo because the Holy Spirit is the Spirit of truth. Kailangan mong sumandal sa conviction at sa turo ng banal na Espiritu Santo sapagkat siya ang gagabay sa iyo upang makita mo yung mga bagay na hindi tama sa iyong buhay at siya ang tutulong sa iyo upang magawa mo kung ano man yung mga paraan ng Diyos. And then second thing is napakahalaga ng scriptures. Kailangan manatili kang concentrate sa salita ng Diyos. Manatili ka sa araw-araw na debosyon sa salita ng Panginoon, na hindi ka natitinag at hindi ka basta-basta nanlulupaypay sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Because from Genesis to Revelation, makikita natin it is the word of truth. Ito ay salita ng katotohanan in 2 Timothy chapter 2 verse 15, rightly dividing the word of truth. So ang salita ng Diyos ay patuloy na gagabay sa iyo at ito ang magbibigay sa iyo ng buhay na masagana na kalooban ng Panginoon. And third thing, napakahalagang ikaw ay mabuhay sa panalangin. And it is good ikaw ay maging committed because if you study the Word of God and at the same time you have a committed prayer life, makikita mo yung kamanga-mangang pagbabago ng Diyos sa iyong buhay. So ang prayer ang gagabay sa iyo upang malaman mo yung pagsansala ng Diyos sa iyong mga pangangailangan, sa iyong mga desire, at sa iyong mga pinagdadaanan, at ito ay mapunta doon sa kaisipan at sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. So if you pray, if you are committed to pray to the Lord, ikaw ay magkakaroon ng discernment and guidance nagmumula sa Panginoon. And fourthly, one last thing, napakahalaga na meron kang courage to respond or to act doon sa katotohanan na yun napakinggan. Kumbaga yung katotohanan ay hindi dapat manatili lamang sa lamesa ng iyong buhay. Ang katotohanan ay dapat ito'y iyong isabuhay upang maranasan mo yung bunga ng katotohanan na iyong napakinggan. So, hindi po yung pagkaalam lang ay mahalaga. Ang napakahalaga ay yung gawin mo yung katotohanan na iyong natutunan. So pag na-cultivate mo yung mga disiplina na ito, makikita mo sa iyong buhay na paunti-unti ka nagiging sang-ayon doon sa halimbawa na gusto ng Diyos. At ang buhay mo ay nagiging refleksyon ng kanyang imahe. Tayo manalangin. Dakilang Diyos Ama, tulungan niyo po nawa ako na patuloy sumandal sa conviction and instruction ng Holy Spirit. Ako ay patuloy na mag-focus sa inyong salita. At ako'y hindi matinag, O Diyos. Maging committed ako sa prayer life at magkaroon ako, Lord, ng courage na tumugon sa katotohanan. At Panginoon Diyos, nawa, Lord, makita ang inyong reflection, yung inyong image sa aking buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.